Nagulat naman dito ang bida sa dalang impormasyon ng dalawa, dahil sa di niya raw inaasahan na ganun lang kadali nilang mahanap ang mga ito. Tumugon si Juanya, at tumingin sa kasamahan niya sa likod dahil kailangan lang naman daw nilang mangbogbog ng ilan upang ilabas nila ang impormasyon. Natuwa naman ang isang ito, dahil sa gaya ng sinabi daw ng bida sa kanya ay wala siyang pinatay. Napatanong naman si Juanya, na kung bakit hindi rin daw siya pinapasok sa academy ng ating bida. Dahil baka may makalaban daw ito sa academy, mas mabuti rin daw nakasama siya nito upang makatulong. Napangiti ang bida sa sinasabi ni Juanya, dahil may nagsabi na rin daw niyan sa kanya, na ipinagtaka naman ito ni Juanya. Kaya sinasabihan niya na lang itong si Juanya na ayos lang siya, at may tao na siyang naiisip na may pakipakinabang doon. Napasigaw si Juanya, na kung ang ibig sabihin ba daw ng kanilang kapitan ay nakahanap na ito ng tauhan sa academy. Nagamok ang malaking katawan, na ang pangalan pala nito ay si Dulce, at pinanglalandakan niya na mas malakas pa daw siya kaysa kay Juanya. Subalit sinagot naman siya ni Juanya na hindi iyon ang ibig sabihin ng kanilang kapitan. Pagkatapos ay napatanong siya sa ating bida na kung mapagkakatiwalaan raw ba iyon, sinagot siya ng bida na kung ano ang ibig nitong sabihin. At naging seryoso ito dahil walang kasiguraduhan daw sila na baka sinasadya lang itong lapitan. Napagtanto naman ang gustong ipabatid ni Juanya sa ating bida kaya di ito nakasagot dahil mukhang tama rin naman ang sinabi nito. Tumalikod na ang bida, at sinagot niya si Juanya, na kung ganon ay panatilihin niya pa daw ito ng malapit. Sa kabilang banda na makikita ang mga bubuyog na dumadapos sa mga bulaklak. At nandito rin ang mga taong ito dahil sa gaganapin nilang exam sa academy para malaman ang kanilang kakayahan. Bago pa man ay tinatanong muna sila ng taga-suri na kung nag-enjoy ba ang mga ito sa kanilang pagkain, sagot ng lahat na nag-enjoy sila at ito ay masarap. Naglakad ang taga-suri bawat isa sa kanila, sinabihan niya ang mga ito na sikat talaga ang kanilang academy sa mga pagkain. Ngunit marami ang magkakaroon ng pribilehiyo na tikman itong muli. At nakangiti niya rin sinasabi na sisimulan na raw nila ang exam. Pagkatapos ay bigla na lamang itong sumigaw, dahil kung sino man daw ang babagsak ay automatikong tatanggalin kaagad, na ikinabahala naman nila ito. Kaya tinanong niya ang mga ito na kung sinong gustong mauna. Subalit sa takot ng mga ito dahil sa di nila alam na kung ano ang pagsusulit ay wala man lang isa sa kanila ang nagboluntaryo. Napabulong naman ang babae sa ating bida dahil siya raw muna mauna sa kanilang dalawa, kapag nakapasa siya ay sasabihin niya ang impormasyon. Tinanong naman din siya ng ating bida na kung sigurado ba daw na makakapasa ito. Sagot ng babae, na syempre kaya nga raw nandito siya sa academy na ito. Tugon naman ng bida, ngunit hindi mo maipapasa sa akin ang impormasyon kahit na pumasa ka. Ipinapalagay niya na paghihiwalayin nila ang mga pumasa mula sa mga taong naghihintay. Natural lang na gagawin nila iyon upang maiwasan ang pandaraya. At sa itaas habang makikita ulit ang isang bubuyog na ito, ay lumapit naman din ang isang ito sa kanila, kaya nang may inis dito ang babae ay pinapalayo niya nga ito. Napatitig naman ng bahagya ang ating bida nang dumaan ito sa kanya na sobrang bagal. Kaya sa paglalayo ng bubuyog ay nagyabang naman itong babae, dahil kahit ang disguise niya ay hindi daw talaga mate at tago kahit ang bubuyog ay alam pa rin ang kagandahan niya. Nawala na lang din nasabi pa ito ang bida. Napatanong naman ang isang ito sa taga-suri na kung hindi ba daw mahirap ang kanilang exam, subalit sagot ng taga-suri na bakit hindi mo subukan kung gusto mo mauna ka na. Tanong nito ulit na kung anong uri ba ang kanilang exam. Sinagot naman agad ito ng taga-suri na ito ay simple lang, pumasok lang kayo sa loob ng imbakan at kumuha ng anumang bagay doon. Tanong nito ulit na kung ano naman na mga bagay ang kanilang kukunin. Subalit nagalit na nga dito ang taga-suri dahil sa ang dami daw nitong tanong. Kaya sa inis niya ay itinapon niya ito upang ito na ang mauna. Nakinabagsak naman ng lalaki sa pintuan na kung saan ang magaganap ang kanilang exam. Sa pag-uumpisa ay napapatanong naman itong babae sa ating bida, at nagtataka rin siya na kung ano daw kaya ang kanilang makukuha sa loob. Sagot ng bida, na hindi niya rin alam kaya manood na lang muna sila. Sa pagtayo ng lalaki at pagbukas rin ng pintuan, ay kasabay naman dito ang kanyang pagpasok sa loob, kaya't nang makapasok na ito ay bigla na lamang nawala ang liwanag, na puting mata na lang niya ang makikita. Nabahala ang isang ito sapagkat wala daw siyang nakikita.
Habang sa labas nito ay isinirado na ng bantay ang pintuan. At matapos masara niya ito ay tumingin naman siya sa taga-suri, at nagsisinyasa na ang ibig sabihin nila na pwede na daw nilang simulan. Kaya unti-unti narito itinaas ng bantay ang kanyang hawak na sandata dahil oras na para simulan na ang tunay na exam. Pagkatapos nito ay bigla niya na lang itong hinampas ang pintuan ng napakalakas. Kaya ang lalaking nasa loob ay nagulantang na lang din ito sa gulat ng pagkahampas ng bantay, na di niya malaman na kung para saan iyon. Sa pangalawang hampas ng bantay ay mas lalo niya pang itinudo ang hampas nito. Kaya ang lakas na hampas na iyon ang dahilan rin naman ng paggising ng mga bubuyog sa loob. Na mas lalong naman ikinababahala ito ng lalaki dahil nagtataka pa rin siya na kung para saan talaga ang mga iyon. Subalit di na rin nagtagal sapagkat nagsisilapitan na sa kanya ang mga nagising ng mga bubuyog sa bandang likuran niya. Napalingon ang isang ito ng dahan-dahan sa kanyang likod dahil ramdam niya na tila may kakaiba. Kaya nang makita ang sandamakmak ng bubuyog na papalapit sa kanyang ay dito niya rin napagtanto, na ang dahilan pala sa mga paghampas na iyon upang magising ang mga ito. Kaya ang katanungan niya kanina na hindi masagot-sagot ay nasagot na rin, dahil dito ay napapasigaw na lang siya sa takot. At ang sigaw rin na iyon ay umaabot pa hanggang sa labas, habang makikita din ang bantay na patuloy pa rin sa kanyang ginagawa nito. Na dahilan naman na ikinatakot ng ilan ito kaya nabahala rin sila sa kasamahan nila na kung ano nga ba ang nangyayari sa loob. Subalit napagtanto naman agad nila na ang imbakan daw pala sa loob ay puno ng mga bubuyog. Kaya agad din nakuha ito ng babae dahil ang layunin pala ng pagsusulit na ito ay iwasan ang mga bubuyog para makakuha ng mga bagay sa loob. Ngunit napapatanong rin siya na kung ano naman ang pwedeng bagay ang makuha doon. Sa kabilang banda dahil sa walang tigil na pagsigaw ng lalaki sa loob ay binuksan na nga ito ng bantay, upang palabisin ito. At sa paglabas ng lalaki ay panay sigaw pa ito habang tinutupok pa din ng mga bubuyog. Kaya nang natamba ito sa lupa na mangiyak-ngiyak, ay natutuwa pa nga rito ang taga-suri na tinatanong itong lalaki na kung ano ang nakuha nito. Subalit wala naman matinong sagot ito dahil na rin sa dinamaw itsura ang pagmumukha niya, gayunpaman ay nasabi niya pera na nakakuha siya nito, at ito ay pinakamahalaga na binabantayan ng mga bubuyog. Kasabay na ipinakita niya ito sa taga-suri at ito nga ay isang honey. Pagkatapos ay inaabot niya ito, na habang natatawa lang sa kanyang ang taga-suri sa pinaggagawa nito. Dahil rin dito ay namamangha naman ang ilan sa mga ito sa ipinapakita ng lalaki, at nasabi nila na kung ganon ay honey lang pala upang makapasa. Kaya't napatanong itong babae sa ating bida na kung kailangan ba talaga nilang dumaan sa mga bubuyog para lang makuha ang honey nila. At nasabi rin niya na kung ganon lang ba pumasa. Subalit ang sinagot sa kanya ng ating bida, ay sa tingin niya hindi. At gaya ng sinabi ng ating bida, ay sumigaw nga itong taga-suri na hindi ito nakapasa. Kaya mas lalo naman pumangit ang pagmumukha ng lalaking ito, at napapatanong sa taga-suri na kung bakit hindi siya nakapasa. Na ikinamangha nga ito ng babae dahil sa tama daw ang sinabi ng bida. Ayon sa bida hindi naman ito pagsusulit para kumuha ng mga tagapag-alaga ng bubuyog. Magiging posible lamang ito kung maipapasa mo ang pagsusulit na ito. Na sinang-ayonan naman ito ng babae dahil may katuturan ito. Kaya napapangiti lang rito ang ating bida na niyaya itong babae na sumunod daw ito sa kanya. Matapos ay sinabi na uli ng taga-suri na kung sino na ang susunod. Na tinugunan agad ito ng bida na siya, na habang sinasabi rin ng babae na siya rin ang susunod pagkatapos. Na ikinatuwa naman nga ito ng taga-suri dahil may naglakas loob na rin daw na pumasok sa imbakan. Kaya sinabihan niya pa ang bida di ba raw ito natatakot na baka magaya siya ng isang ito, na lumalabas na dinama hitsura ang pagmumukha. Subalit sinagot lang naman siya ng ating bida na pakibilisan na lang dahil napapagod na siya kakaante. Dahil sa sinabi ng bida ay mas lalo naman ito ikinatuwa ng taga-suri dahil gustong-gusto niya daw talaga ang pagmumukha nila, kaya titingnan na lang daw niya kapag nakapasok na ito. At di na rin pa pinatagal ito ng taga-suri, kaya pinahintulutan niya na itong pumasok sa loob ng imbakan. Sa unti-unting pagbukas ng pintuan, habang makikita ang paghakbang ng bida ay makikita rin naman na liwanag lang talaga ang naaaninag sa labas nito. Kaya ng pagpasok niya nito ay gaya ng naunang pumasok isinara naman ito agad ng bantay ang pintuan.
Habang nakatingin itong babae sa pagsasara ng pintuan ay napapaisip naman siya na parang alam daw ng bida ang tungkol sa exam. Sa kabilang banda sa loob nito, habang makikita uli ang dinabibilang na bubuyog na papalapit sa ating bida, kaya naging pagkakataon naman ito ng mga bubuyog na umatake habang wala pang nakikita ang kanilang target. Pero kahit na ganoon ay napag-alaman naman din ito ng ating bida, na unting-yuting na papalapit sa kanya. Dahil dito ay naglabas nga siya ng mga kidlat, na kung tawagin niya itong Divine Wind Armor. Sa dahilan rin na mabalutan ng mga kidlat ang buong katawan ng ating bida. Kaya't nang sinubukan umatake ng mga bubuyog ay nagsitalsikan na ang mga ito, at bawat rin isa ay pinagpupunit nito. Dahilan rin muli na ang pagkamaayos ng paggalaw niya habang nagsama-sama ang lahat ng bubuyog sa itaas nito. Ipinikit naman rito ng ating bida ang kanyang mata, at kasabay nito ang pagdilat niya na may pagliliwanag na mata, na tila ba ay nakikita niya ang mga bubuyog sa dilim. At di rin nagtagal ay tuluyan niya na talaga nakikita ang mga ito, ang walang humpay na umiikot-ikot na mga bubuyog. Subalit tila may hinahanap naman siya rito, na kakaiba sa lahat ng bubuyog, ngunit hindi naman ito nagtagal kaya't nang makita ito ng ating bida ang isang ito. Ay nakangiti nga siya dahil sa wakas nakikita niya na rin ang dapat niyang kunin sa mga ito. Sa labas habang naghihintay ang mga ito sa paglabas ng ating bida, ay makikita na rin naman ang pag-aninag ng bida, kaya sa mga sabik na kung ano ang resulta titig nga ang mga ito. At nang makita nilang wala man lang natatamong mga kagat ng bubuyog ay napasigaw nga ang mga ito sa gulat. Pati ang taga-suri ay napapa-atras din sa gulat, at napapatanong na kung ano naman daw ang nakuha nito sa loob. Ipinakita naman agad ito ng ating bida, kaya nang makita ito ng taga-suri ay napabungtong hininga pa ito. At kasabay niya inihayag sa lahat na nakapasa ito. Natuwa naman itong babae, na ganun din ang nasa likod kaya parang nabubuhayan nga ang mga ito na marinig nilang may nakapasa sa isa sa kanila. Subalit ang tuwa na iyon pinutol naman ng taga-suri dahil sinisigawan niya itong babae na bilasan na daw nitong pumasok doon. Matapos ay pinakita na itong babae sa loob na gaya ng dati ay wala pero nakikita sa loob kundi ang dilim lang, kaya kailangan talaga na gumagamit ng kanya-kanyang pamamaraan. Napatingin-tingin siya nito dahil naisip niya na may kailangan rin siyang mahanap dito. At naalala pa niya ang unang pumasok na may dalang honey, subalit tinutulan niya ito sapagkat may kailangan pang makuha sa imbakan dito. Pagkatapos ay napatingin ito sa kanyang harapan at nagtataka na kung may kakaiba ba. Habang nagsisimula naman ang mga bubuyog ay napag-isip-isip uli ng babae dahil sa di niya raw kayang labanan ang mga bubuyog sa sitwasyon niyang ito. Ngunit natigilan na lang ito bigla na tila may naiisip itong hakbang. At napagtanto niya rin na isa pala siyang spiya at nandito rin siya para mag-assassinate kaya para saan pa kung di niya maipapasa ang pagsubok na ito. Ayon din sa kanya na ito ang Illusion Academy, isang pasilidad ng pagtuturo na ginawa ng demonic cult. Kailangang makalampas ang isang unorthodox martial artist sa hindi mabilang na mga matang nagmamasid. At makilala kung ano ang peke at kung ano ang totoo kahit sa dilim. Kasabay naman nito ang pag-unting-unting pagliliwanag ng mata ng babae. Nakikita niya na rin ang mga ito kahit sa dilim at kung ano ang tunay sa mga ito. Kaya't nang lubusan niya na talaga nakikita ang mga ito ay nasabi niya pa na magkaiba talaga ang pagkakapariho nila. Subalit napagtanto rin niya na kung makukuha niya ito ay siguradong pagpipistahan siya ng ibang bubuyog. Kaya napakuyom na lang itong babae dahil napag-alaman niya rin na hindi pala ito ganun kadali. Naging seryoso rin siya dahil sa gusto niya talagang makuha ang isang ito ay wala siyang pagpipilian na gawin ito, kaya ang naiisip niyang paraan ay sa pamamagitan ng kanyang bilis. Pagkatapos gamit ang kanyang katawan ay gumalaw nga ito ng sobrang bilis. Pagkatapos ay makikita rin ang pagkatahimik ng labas habang naghihintay ang mga ito sa resulta. Kaya ang katahimikan na iyon na bigla na lang din nabulabog dahil sa walang tigil na pagtakbo ng babae upang makaiwas sa mga bubuyog. Sa sobrang pagtakbo ng babae ay tumitamblang-tamblang pa ito na ikinagulat pa ito ng taga-suri dahil sa biglaang pagsulpot nito. At nang tumigil ito sa harapan ng taga-suri ay kasabay rin nito ang pagtaas ng babae sa kanyang kamao upang ipinakita ang nakuha niya. Subalit sa pagmumukha ng taga-suri ay labis naman itong nagtataka sa babae dahil lumabas daw ito nang wala ring pinsala. Kaya nang ibuka na nito ang kanyang kamay na may isang bubuyog, habang makikita rin ang tiyan na may nakasulat na, "Pass."
At napatingin pa ito na may pagkadismaya, subalit agad niya rin inanunsyo na nakapasa ito, dahil dito ay napatalon nga ang babae sa tuwa. Ngunit sa loob-loob ng tagasuri na pinagmamasdan ng babae na paglapit sa ating bida, hindi daw siya makapaniwala na kung paano nila nagawa iyon. Sa pagdikit ng babae sa ating bida ay nagyabang pa ito at sinabi na nakapasa. Siya kaya kung tinatanggap na ba raw nito siya bilang tagasunod nito. Tugon ng ating bida na, pwede na rin hindi na masama ang ipinakita nito. Tanong ulit niya na kung ganun tinatanggap na talaga siya nito bilang tagasunod. Subalit sa isip-isip ng bida ay nagtataka pa rin siya na kung bakit napakadesperado ng babaeng ito na maging tagasunod niya. Subalit bigla na lang sila natigilan at napalingon na kung saan ginaganap ang pagsubok. Dahil may bigla-bigla na lang sumigaw. Kaya ang dahilan na pagsigaw na iyon ay may hindi na naman nakapasa. Naintindihan naman ito ng babae na kung bakit ang iba ay hindi agad nakapasa, dahil siya man daw ay nahihirapan din. Subalit sinagot lang siya ng ating bida na wala nang iba pang papasa. Na ikinapagtataka ng babae na kung ano ang ibig sabihin niya. Paliwanag naman ng bida na ang nakuha ng babae kanina ay ang pinakahuling pasbi. Dahil sinuri niya na ang mga ito sapagkat ang kabuuhang bilang lang ng pasbi ay 10 piraso lamang. Maliban sa inilabas niya, at ang 8 ito ay kanyang pinatay. Kaya napaatras nga itong babae dahil sa napaka-brutal daw nito, tugon ng ating bida sa kanya na pumatay rin daw ito ng isa. Ganun pa man ay hindi na nga ito pinansin pa ng babae. Pagkatapos ay tinanong siya ng ating bida na sa ngayon ay nakapasa na ito, kaya napatanong rin itong babae na kung bakit niya iyon ginawa. Tugon ng ating bida sa kanya, upang subukan lang naman ang kakayahan mo. Na ikinabahagya naman na ikinatigil ng babae sa sagot na iyon. Paliwanag pa ng ating bida dahil di raw siya kumukuha ng mahihinang tagasunod. Sinagot naman siya ng babae, na kung gaano ba kalakas ang gusto nitong tagasunod, paano naman kung malakas nga ngunit hindi naman loyal sa'yo. Kaya napangiti na lang itong bida, dahil hindi niya alam ang tungkol sa bagay na iyan. Samantala sa kabilang banda habang makikita ang dalawa na sila Juanya at Dulce na kumakain. Kaya napapatanong na ito si Juanya kay Dulce na ang dami na daw nitong nakakain at di ba nagsasawa ito. Sinagot naman siya ni Dulce na kumain na lang daw ito nang kumain kaya ang liit daw nito. At paturo niya rin sinasabi na ang hina din daw nito. Na ikinainis naman ito ni Juanya at pasiga niyang sinabi rin na kung ganun porkat malaki ito mas malakas na ito sa kanya. Dahil siya kasi ay ginagamit ang utak na hindi gaya sayo na puro laki lang ng katawan ang alam at pangbubugbog. Ngunit bahagya lang naman itong iningitian ni Dulce, kaya mas lalo pang ikinainis ni Juanya. Ganun pa man ay tumugon pa din ito si Dulce dahil kung ang sinasabi nitong talino ay wala siya niyan, pero kung sa bugbugan ay may alam siya. Subalit bigla naman nabaling ang tingin ni Juanya na tila ba ay may bababa sa hagdanan. Habang bumababa ang mga taong ito ay natutuwa nga rin dito si Juanya dahil sa wakas ay gumalaw na rin ang kanilang target. Kaya't nang papalabas na ang target ay sinabihan niya si Dulce, na umalis na rin sila dahil sa ang mga bastos na iyon ang pinapahanap ng kanilang kapitan. Sinunod naman agad ito ni Dulce dahil ito rin ang talaga ang gusto nito na ang mangbobog, at pumatay. Sa paglalakad ng mga ito sa eskinita at makikita rin naman ang mga taong ito na nagbibinta sa kanilang paninda. At makikita naman rin natin ang pagsunod ng mahinahon nila Juanya, habang pumasok ang mga ito sa looban. Kaya napagtanto rin ng dalawang na baka ito na talaga ang pangunahing base ng kanilang target. Kaya't di na rin ang mga ito na nagdadalawang isip na pumasok sa loob upang malaman nila. Subalit sa kanilang naman pagpasok ay biglaan na lang natigilan ang mga ito. Dahil sa kanilang harapan pala ay napaghandaan na sila, kaya't ang ibig sabihin lang nito ay sa una pa lang ay natunugan na sila ng kanilang target. Na hindi naman ito inaasahan ng dalawang kasabay. Rin ito ang pagpapalibot sa kanila habang ang iba ay hinaharangan ang pasukan. At kasabay rin ng pagbunot ng bawat isa ng kani-kanilang sandata, upang tapusin ang nanghihimasok sa kanilang lugar.